sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan. At ito ay pakikita sa atin ng mga estudyante mula sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na antas. At ito ay itinirek ng aming pinakamagaling na teacher sa Araling Panlipunan, walang iba kundi si Erasto Arenuelo. Atin silang palakpakan. Nang itinatag ang samahan ng Katipunan, humiling si Andres Bonifacio sa kanyang asawang si Gregoria de Jesus na gumawa ng watawat. Ang ginawa niya ay isa lamang simpleng pulang watawat na taglay ang akronim ng samahan, ang JJC. Sa pamumuno ni General Mariano Alvarez, nagkaroon ng watawat na gawa sa pulang tela na may puting araw. Sa gitna nito ay may puting representasyon ng babaeng letrang K. Ang samahang Magdalo sa ilalim ng pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ay gumamit ng bandila na may pagkakahawig sa magdiwang. Mayroon akong puting araw na may pulang baybaying letrang K. Ang watawat na ito ay nagtataglay ng puting araw na may sinat at tiniyakang bilang. Sa ilalim ng araw ay nakaayos pa halang ang tatlong letrang K. Ang nasabing watawat ay iwinagayway noong sigaw sa Cubadao. Ginamit naman ni General Mariano Llanera ang isang itim na watawat na may puting letrang K sa bandang kaliwa at isang puting bungo at buto sa kanan. Tinawag ni Bonifacio ang watawat na bungo ni Llanera. Dahil kay General Pio del Pilar, nagkaroon ng bandilang mayroong puting tatsulok na may letrang K sa bawat sulok. Sa gitna nito ay nakalagay ang isang puslok na may sumisikat na araw sa likuran. Binansagan itong bandila ng matagumpay. Nang dahil sa batang edad ni General Gregorio del Pilar, ginaya niya ang kanyang watawat sa watawat ng Cuba na noong mga panahong iyon ay lumalaban din sa Espanya. Ang bandilang ito ay may tatlong kulay, ang asul, pula at itim. Napagpasahan ng mga pinuno ng Katipunan sa Asembleya ng Nais na gumawa ng watawat na may bagong disenyo. Ang bagong watawat ay pula na may araw sa gitna. Ang araw na ito ay may 8 sinag at mukha.